Gawa mismo ang sarili nito na isang buhay na sulo, handang magbuga pa ng apoy kung hindi pa susuko ang kangaroo. Bawat salitang binibigkas nito ay puno ng dugo na ibinubuga, ngunit ang nakatayo sa kanyang likod na mga binti ay determinado na hindi sumuko. Paanong matatalo ako sa iyo dito? Matindi ang kanilang labanan, walang sinumang naglakas loob na lumapit. Si Nine-Tailed Fox ay puno rin ng dugo ang bibig. Tiningnan niya ang kangaroo at pinayuhan, hindi mo ako kayang talunin. Nang handa na itong patunayan na wala ang kamalayan ni Nine-Tailed Fox. Ito rin, tulad ng kanyang mga kapatid, ay nababalutan ang kanyang isipan, mabilis na parang binasa sa tubig. Lumalaban ng buong lakas. Pinanood ng kangaroo ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, gumagamit ng lahat ng paraan para manatiling may malay, mula sa pagsigaw hanggang sa pagkamot sa lupa, hindi ito gumana. Isang pulang haligi ng liwanag ang itinapon pataas mula sa kung saan. Hindi iyon gawa ni Nine-Tailed Fox, iyon ay liwanag na kasabay ng pagkumpleto ng proseso ng assimilation. Isang maitim na sistema ang lumabas na may notification, i-activate ang assimilation, kumokonsumo ng 5 milyong puntos. Balak ba ni The Void na patayin si Ngutudu at ang kanyang pananampalataya sa loob lamang ng ilang segundo? Mga naunang galaw ay maliit, 100,000 lamang ang pinakamalaki. Ngayon gumagamit ito ng galaw na halos kumokonsumo ng 5 milyong spiritual energy points. Hindi nakapagtataka na napakalaki ng saklaw ng epekto. Ang buong Australia ay nagliwanag na may screen ng liwanag. Mukha itong spiritual energy tide, ngunit may dalang kakaibang kulay pula. Nawala ang tunog ng pagpatay sa buong kontinente dahil ang mutated beasts na Misty Great Mountain ay nawalan ng kamalayan, habang ang Australian mutated beasts ay nakatingin lang ng blanko. Hindi alam ni Ngutudu kung ano ang nangyayari. Ang pinagmula ng spiritual energy sa mga nakapaligid na mutated beasts na naramdaman niya ay ganap ng nagbago. Ano nang ginagawa mo, walang hiya ka? Ang pag-question kay The Void ay napalitan lamang ng kanyang masayang ngiti. Malalaman mo rin maya-maya. Ang pamilyar na pag-apak ng gintong paa ay malakas na inapakan hindi kalayuan kay Ngutudu. Iyon ang golden ant na lumisan sa kanyang labanan, papalapit sa kanyang master. Ngunit ang kakaibang pinagmulan ng spiritual energy nito ay nagpainat sa kanya. Dahan-dahang nilingon niya si Thim Kwang. Tinitigan ni Thim Kwang ang kanyang master, habang tiningnan ni The Void silang dalawa, naghihintay kay Ngutudu, na wala pa ring alam sa oras na iyon. Niliko niya ang ulo at mahina niyang tinawag ang pangalan ng munting langgam, Thim Kwang. Ganoon ang paraan ng pagtawag ng puno ng willow, tila tinamaan ang isang switch sa munting langgam. Bumaril ito palabas na parang bala, napakalakas ng puwersa na ang tumpok ng bato na kanyang kinatayuan kanina ay nabasag sa isang iglap. Ang mga mata nito ay namumula, hindi kumukurap, tinatarget, walang iba kundi ang kanyang master. Humagupit sa hangin ang kanyang pinatibay na mga ugat. Nang sandaling bumangga ang mga ito sa direksyon ng atake ni Thim Kwang, simpleng ganoon lang, narinig ang isang malakas na iboom, nagpapatunay na ang munting langgam ay gumagamit ng buong lakas nito para harapin si Ngutudu. Ang paghadlang sa galaw ay hindi nagpagising sa munting langgam, lalo lang itong tila nagpatulak sa pagkabaliw. Ang mga pulang mata nito ay galit na sumugod kay Ngutudu. Ang pagtingin dito ay nakakatakot. Wala nang mas delikado pa kaysa sa isang nasasakupan na malakas at loyal, ngunit nawala ng isip. Sa pagkakita sa kanyang mga alaga na nakikipaglaban sa puno ng willow, masaya si The Void kaysa kailanman. Tinitigan lang niya ng blanko ang kanyang nakamit, mahinang nagkomento, ang assimilation ay pagkontrol sa pag-iisip ng ibang nilalang. Lahat ng iyong mga nasasakupan ngayon ay aking mga clone avatar. Sinabi na ng mga gulat na mata ni Ngutudu ang lahat. Napagtanto niyang sinasabi ni The Void ang katotohanan. Dahil ito ang katotohanan, at ang kanyang mga nasasakupan ay bumalik upang kagatin siya, nagpagalit sa puno ng willow. Walang hiya ka! Ganoon din pala kung paano in-assimilate ni The Void ang buong Australia, hinahayaan silang maglaban-laban at kinokolekta ang evolution points para sa sarili niya para makinabang. Bigla, isang malaking umiikot na haligi ng apoy ang sumugod patungo sa kanya, mabilis na sumugod patungo kay Ngutudu, nagpatalon sa kanya. Ang laki ng pagbuga ng apoy na ito ay hindi kayang harangan ng mga ugat. Mabilis siyang nagtayo ng pader na gawa sa earth element, humaharang sa nagniningas na apoy sa labas. Ang pader ng lupa, subalit, ay tinamaan sa ilang bahagi bago nawala ang apoy.
Itinaas ni Ngutudu ang kamay, naniningkit ang isang mata, pinagmamasdan ang apoy. Nakilala niyang ito ay ang Ring-tailed Fox, ang munting sora na ganap na nadominohan ang kamalayan. Ngayon ay naglilingkod kay The Void. Anumang galaw na kayang pumatay sa puno ng willow, ginamit nito, walang pakialam, parang isang nilalang na alam lang pumatay. Sa pagkakita sa pinakamahinang nilalang sa Misty Great Mountain Pack na bumalik upang unang kagatin ang kanyang master, ang pulang mata ni The Void ay kumislap sa tuwa. Nagsisimula pa lang ang palabas, nagdeklara siya, at saka nakita ang Ring-tailed Fox na umungol ng mabangis, tulad ng isang deklarasyon para kay The Void, para atakihin si Ngutudu. Boom! Ang nakatatandang kapatid na babae ay lumipad ng mataas sa hangin, naliligo sa agos ng liwanag para sumugod patungo sa puno ng willow. Ang siyam na pinatibay na ugat sa likuran niya ay mabilis na humahagupit sa hangin para ipagtanggol ang kanilang master. Subalit, hindi sumugod si Nine-tailed Fox doon. Ibinuka nito ang bibig ng malaki at nagbuga ng agos ng apoy, sumasabog patungo sa kanyang dating master. Si Thimko ang sa kabilang banda ay humiwa ng isang atake, pinatibay ng 6 na beses. Ang espasyo ay tila naputol habang ang linyang iyon ng liwanag ay dumaan kay Ngutudu. Hindi siya nakaiwas sa dalawang nakadudurog na galaw. Sumandal siya pabalik upang mabilis na umiwas. Ang malaking katawan ng puno ng willow ay maliksi ngunit gumawa ng malakas na ingay, umuga at umungol ang lupa at mga bato sa ilalim ng mga paa. Pagdating sa mga bagay na nagpapagalaw sa lupa, ang kamay na ito na mailava ay hindi maaaring baliwalain. Pagkatouch ng kamay niya sa lupa, sumugod pataas ang earth element, tumama sa likod ni Ngutudu nang may malakas na tunog. Kusa siyang hinarangan ng kanyang mga ugat, ngunit masyadong malapit, kulang ang oras, at dahil sa presyon ng dalawang galaw sa harapan, kaya tinamaan siya ng buo. Mas mahalaga, nang sumulyat siya sa likod, agad na napagtanto ni Ngutudu kung sino ang master ng suntok. Si White Tiger at Green Ape, magkatabi, ngunit masama ang tingin sa kanya. Ang ikatlong mata ni White Tiger, hindi alam kung ito ay naapektuhan ni The Void, ngunit mukha itong clone ni The Void. Ang ngisi sa labi ni Green Ape ay nangangahulugang gumana ang assimilation sa lahat ng nasasakupan ni Ngutudu, hindi lang ang mutated beasts. Natulala si Ngutudu, nilingon niya. Hindi lang si White Tiger at Green Ape ang nandoon, nasa likod din ng puting tiger si Little Blue. Lahat sila ay nawalan na ng katinuan, gusto na lang siyang patayin. Mula sa kanang bahagi, sina Golden Centipede at Cold Wind na may madilim na mukha ang sumusugod patungo sa kanya. Bukas pa rin ang kanilang mga mata, ngunit hindi na nila nakikita ang kanilang master. Naglabas silang dalawa ng maraming baging at isang wind slash move, na direktang tumama sa mukha ng puno ng willow. Mabilis na napalitan ang tunog ng pagsigaw ng isang malakas na ibong. Direktang tinamaan si Ngutudu at walang paraan para lumaban. Nakita niyang hirap siya, hindi makaiwas o makalaban. Ang pinakatuwa ay si The Void. Sumigaw ito, patayin mo sila. Hindi mo na kailangang mag-alinlangan. Ano ang masasabi mo sa panukalang ito, Ngutudu? Ang mga salitang binitawan ni The Void ay may estilo ng isang kontrabida. Siya mismo ang lumikha ng ganitong sitwasyon, tinatamasa ang paghihirap ng kanyang kalaban, at mahilig pa sa pang-aasar. Galit si Ngutudu, sumigaw pabalik, manahimik. Si Ngutudu ay malambot sa kanyang mga tapat na alagad. Hindi niya kailanman ginamit ang mga malupit na paraan, lalo na ang pagpatay, dahil lang sa sila ay na-brainwash. Ang pinakamagandang paraan ay kontrolin ang lahat ng kanilang paggalaw. Willow Descent, isang makapal na kagubatan ng mga puno na may maitim na katawan na pinaghalo ng mahahabang guhit ng lava, ang lumitaw mula sa ilalim, mahigpit na binalot ang lahat ng mutated beasts. Ang malalaking hayop ay binalot ng malalaking puno, ang mas maliliit ay binalot ng isang puno na angkop sa kanilang laki. Umuwol sila sa hindi kasiyahan, ngunit ang pinatibay na Willow Descent ay hindi madaling kalabanin. Umuwol si Ngutudu, tinawag si The Void. Sa kanyang isipan, sabik siya,
kailangan niyang mabilis itong malutas. Kung hindi, mamamatay ang lahat dahil sa kanya. Makakapag-alis lamang ng assimilation kung matatalo si The Void. Muling ginamit niya ang 9 Great Roots, mabilis na sumugod sa itim na masa. Kung matatagumpayan ni Ngutudu na tusukin ito ng ilang beses pa, maibabalik ang pangkalahatang anyo ni The Void tulad ng dati. Baka magkaroon siya ng pagkakataon na unti-unting ubusin ito. Ngunit, biglang lumitaw sa harap ng itim at pulang masang iyon ang maliit na katawan ng isang bear cub na may pamilyar na balabal. Ang mukha ni Little Seven ay madilim, nakatayo ito sa harap ni The Void mula pa kanina, nagpatakot kay Ngutudu. Wala na siyang nagawa kundi sabik na tinawag, "Little Seven, umatras ka." Sa sandaling paghinto na iyon, tinamaan siya ng isang lilang haligi ng liwanag sa gitna ng mukha, na nagpatumpok dito. Ang ugat na kakatubo lamang ay naputol. Ang pinatibay na katawan ni Ngutudu ay lumubog. Humalakhak si The Void sa tuwa, pinapanood ang puno ng willow na nagpipiglas dahil sa kanyang sariling mga alagad. "Ha, Ngutudu, nag-aalinlangan ka. May kakayahan ka pa bang manalo?" Si Little Seven ay nakatitig pa rin kay The Void, nagiging katuwang nito sa pang-aasar. Masakit masiyahan na ipagkanulo ng sarili mong mga tao, hindi ba? Ang naranasan mo ngayon, matagal ko nang nalasahan. Nakita na ng lahat ang nakaraan ng kontrabida. Ngayon, ginamit niya ang isang bahagi ng kanyang sariling kapahamakan upang ibuhos sa mutated beasts. Ikinumpas niya ang kaliwang braso, naglalabas ng lilang liwanag. Ang destructive orb-ring move ni The Void ay ipinakawalan. Ito ang move na tumama kay Ngutudu kanina. Bawat atake ay kumokonsumo ng 2 milyong evolution points, pangalawa lamang sa assimilation move sa pagiging magastos. Nang mapansin ang anomalous na liwanag na nanggaling sa destructive orb ring, mabilis na natulala si Ngutudu na pagtantong kung bakit ito kumokonsumo ng ganoong karaming puntos. Ang lilang liwanag ay bumilis sa kanyang kinaroroonan ng may napakalaking bilis at libu-libong timbang. Ang mutated beast na nasa daan ng move ay hindi nakaiwas. Maaari lamang silang tumayo at gamitin ang essence fusion na pinagsama sa enhancement, pinatataas ang kanilang laki at pinatitigas ang sarili upang salubungin ang tigas ng tigas. Ang malakas na T-boom-boom-boompi ay unti-unting lumampas. Sa sandaling ito, lumipad na siya. Ang kanyang katawan ay sinipsip ng destructive orb ring na parang papel sa apoy. Ang move na iyon ay humagupit sa mutated beasts at nilinis ang lahat sa likuran. Ang langit ay sinasalamin ang liwanag ng move na ito, nakikita lang ang lilang parang dugo. Ang Australia ay natatakpan ng makapal na maitim na usok, halos walang makita. Ito ay dahil walang itim na kulay ang makakatalo sa itim na kulay ni The Void, at hindi rin niya kailangang magtago. Basta dahan-dahan lang siyang nagsasaya sa pagpipiglas ng kanyang kalaban. Sumulyat sa likuran, kung saan narinig ang kaluskos, bigla niyang nakita ang malumanay na gintong liwanag na nagmumula sa mga spiritual energy globes na may iba't ibang laki na nagbubuhat sa lahat ng mutated beasts ng Misty Great Mountain, kinokontrol sila sa loob. Ang kanilang agresibong itsura, dahil sa assimilation ay tuluyang nawala, lahat ng kanyang mga kapatid ay tila nakatulog lamang. Kailangan ni The Void na tingnan ang mutated beast sa ibang paraan, medyo nagulat ito nang nagsalita, "Hindi ka pa rin pala naubusan ng lakas para protektahan sila." Ang sinabi niyang may lakas pa, ay ang lahat ng natitira kay Ngutudu. Sa likod ng usok at alikabok, isang bilog na asul na globo ang lumitaw, maraming mga bitak. Ang panlabas na layer ng mutated beasts ay tuluyang nawala dahil sa move na iyon. Akala niya ay mamamatay na siya, ngunit nakalutang pa rin siya dito. Tanging ang mga mata lamang ni Ngutudu ang hindi sumusuko, ngunit ang kanyang anyo ay malinaw na gulanit, malinaw na malapit nang maubos ang kanyang spiritual energy. Ang estado kanina ay nagdagdag pa ng pasanin sa kanyang katawan, sabay na nilalabanan si The Void at pinoprotektahan ang mutated beasts, mabilis nitong nabawasan ang kanyang spiritual energy points sa 1.03 milyong puntos. Para sa isang mahabang labanan, ang dami na ito ay hindi gaanong kapakipakinabang. Marahil, sa oras na ito ay katumbas lamang ng isa paghahati 100 ng spiritual energy points ni The Void. Sa pagkakita sa mga mutated beasts na dinadala ng mga baging sa espasyo, medyo nang hinayang si Ngutudu. Sa huli, nagpasya siyang gamitin ang kaunting natitirang puntos para protektahan sila. Sa dami na ito, kahit papaano ay mapanatili niya ang isang paraan para sila mabuhay.
Ang bilog na itlog na balot ng itim na kulay ay madaling nahuli ni The Void na parang candy. Hindi siya lumaban. Sa dami ng beses na naranasan niya ang buhay at kamatayan, marahil sa oras na ito, mas kalmado siya sa harap ng kamatayan kaysa kailanman. Hindi alam ni The Void kung ano ang iniisip ng mutated beasts, masaya pa rin itong nagtuturo, kahit protektahan mo sila ngayon, sa sandaling mamatay ka, mamamatay din sila. Sa simula pa lang, ito ay isang laro lamang, hindi ko kailanman itinuring na kalaban kita. Ang kanyang malisyosong mga mata ay tumama sa sunod-sunod na notification boards na lumalabas, tumatawa ng pabulong. Hindi ito bagay na kaya mong pigilan sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Dalawang itim na boards ang nagpapakita na si The Void ay mayroon pang 50 milyong spiritual energy points, habang ang evolution points nito ay 35 milyon pa. Lumaban ito ng ganoon kahaba, ngunit marami pa rin itong nakakatakot na dami, kumpara kay Ngutudu na nangungolekta ng bawat punto, ganap na nakakalamang. Tumingala sa langit, na ngayon ay nasasapawan ng anino ng buwan, matigas pa rin niyang pinabulaanan ang prinsipyo ni The Void, hanggat umiikot ang planetang ito, magkakaroon ng araw at gabi. Hindi mo rin iyon mapipigilan. Tama, hindi niya kayang patigilin ang pag-ikot ng planeta, ngunit ang banggaan sa buwan na ganoon kalaki. Hindi sigurado kung ano ang mangyayari. Ang laban na ito ay masaya para kay The Void. Tumawa siya, hindi na nag-abalang makipagtalo sa mutated beasts. Tapos na ang lahat, naiintindihan mo, Ngutudu. Patuloy nitong isinusubo sa kanyang isipan kung paano siya hindi kayang talunin. Sa ilalim ng anino ng buwan na papalapit ng papalapit, nais nitong patayin ang tanging humahadlang sa kanya dito. Sa dami ng spiritual energy nito, hindi mahirap lumikha ng isang nakakasilaw na lilang bola upang ibigay kay Ngutudu. Bitbit ang pagsisisi at kawalan ng pag-asang mapawalang saysay. Mula sa distansyang ito, kung tamaan siya ng move, walang sinuman ang makakatulong sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ngutudu sa pagkabigla, nagtanong sa sarili, talagang natalo na ako. Kanina, akala niya ay madali lang niyang matatanggap ang kamatayan, ngunit bakit sa sandaling ito nakaharap ang malaking spiritual energy globe, napakaraming kawalan ng kakayahan ang nararamdaman niya. Kung mamatay ako, paano ang lahat? Kung walang pinagmula ng spiritual energy mula sa puno ng willow, mabilis naguguho ang espasyo. Ngunit sarili niya pa nga lang ay hindi pa ayos, paano pa niya poproblemahin ang iba? Bigla, nang malapit na itong tumama kay Ngutudu, isang gintong linya ng liwanag ang dumaan sa sandaling hindi inaasahan. Bumilis ito nang lumapit sa mutated beasts, itinulak ang braso ni The Void. Dahil sa momentum, naglabas pa ito ng mahabang linya, ganap na pinuputol ang bahagi na nakahawak kay Ngutudu. Nahulog ang mukha nito sa ere. Sa isang iglap, isang mahabang tuka ang sumunggaban dito. Narinig ang medyo nakakakilabot na tunog ng kumpol nang malapit nang mabasag ang itlog, ngunit matagumpay pa rin ang white crane, nagawa niyang iwagayway ang malalapad na pakpak at nailipad pataas si Ngutudu. Ang lakas nito ay hindi sapat, wala itong nagawa kundi iangat ang kanyang likod patungo kay The Void, sinusubukan na ilayo ang master sa lugar na ito. Nag-alinlangan si The Void, nakatingin, nalilito at nainis. Bakit hindi kasama sa assimilation ang mutated beast na iyon? Hindi ka panipaniwala na mayroong isang maliit na isda na nakaligtaan? Hindi rin inakala ni White Crane na siya, na madalas na nalilimutan sa loob ng mahabang panahon, ay magiging kanyang lakas upang labanan ang malawakang assimilation move. Gayunpaman, tila mahaba at puno ng tinik ang daan palabas ng Australia. Isang malaking kawan ng mga paniki ang mabilis na lumipad patungo sa White Crane, agad na hinarangan ang daan. Sabay-sabay silang nagbuka ng bibig, naglabas ng sound waves para umatake, ngunit hindi sila umabot. Tinalikuran sila ni White Crane at lumipad sa kabilang direksyon para tumakas, hindi pinili na lumaban. Malinaw ang layunin nito, ngunit hindi pinapayagan ng bilis. Sa lahat ng mutated beasts ni Ngutudu, hindi kasing bilis lumipad si White Crane gaya ng isang falcon, at hindi kayang ikumpara ang lakas ng laban nito sa mga matatapang na hayop. Ang trabaho nito ay pangunahin ng paglilinis ng labanan. Ang paglipad palabas upang makatakas sa ibang mga hayop na may pakpak ay parang pag-akyat sa langit. Mabilis, sa harap nito, lumitaw ang mukha ng bull demon na may galit na itsura. Nagulat si White Crane, nanlaki ang mga mata, halos malaglag si Ngutudu mula sa kanyang tuka. Bago pa man makaiwas, silang magkasama, master at alagad, ay tinamaan ng palako ng malaking kapatid,
na nagpalaylay sa manipis na leg ni White Crane. Umagos ang dugo mula sa bibig nito at ang asul na bolang tinatawag na ngutudu ay agad na tumalsik. Ang kawawang crane ay bumagsak mula sa himpapawid at malakas na bumagsak sa lupa. Isang tama lang na tulad niyon ay nagpahirap na sa kanya na bumangon. Kung tumama ang move ng bull demon sa lupa, baka hiwain siya nito sa dalawang bahagi. Pinilit ni White Crane na buksan ang kanyang gulanit na mga pakpak, tinatakpan ang kanyang master sa harap ng malaking katawan ng bull demon at earth golem na papalapit. Isang tapak lang ng paa ay sapat na para tapusin silang dalawa, master at alagad. Umubo ang kawawang crane, ang kanyang katawan ay puno ng sugat, walang magawa sa tabi ng asul na itlog. Hindi niya alam kung paano lumabas mula sa lugar na ito. Ang dalawang malaking kapatid na lalaki ay walang anumang damdamin, binuka lamang nila ang kanilang mga bibig at umungol bilang paghihiganti. Tiningnan sila ni Ngutudu nang may pasasalamat, ngunit mahina niyang tinawag ang crane na tumakbo. White Crane, tumakbo ka agad. Hindi mo kalaban ang bull demon. Ngunit sa matatag na mga mata na iyon, kahit na nagsusuka siya ng dugo sa malalaking dami, sumagot pa rin ito ng may katiyakan, hindi ako tatakbo. Walang sinumang nakakaalam kung bakit kaya ni White Crane na maging matyaga ng ganoon. Noon, siya ang pinakamadalas na nalilimutan. Kung ginamit niya ang pagkakataong ito upang tumakas, baka hindi siya nagkaroon ng ganoong malang sugat. Si The Void ay hindi talaga alam kung sino ang crane na ito. Hindi rin ito nag-abalang magbigay ng pansin. Oh, sabi nito sa isang masayang tono, iwinagayway ang kanyang mga pakpak bilang katuwang sa kanyang mga salita. Walang takot na ipinahayag nito kay Ngutudu, nang pumunta kami dito, handa na kaming mamatay dito. Kung ang aming pag-iral ay humahadlang sa labanan na ito, kung gayon, talunin din ninyo kaming lahat. Habang lalo itong nagsasalita, lalong naging malungkot ang kanyang mga salita, na nagpalaki sa mga mata ng mutated beasts, hindi naglakas loob na pigilan. Bawat pangungusap ay may kasamang maraming dugo, ngunit nagpakatapang pa rin itong sumigaw ng malakas. Ginamit ni Ngutudu ang mga ugat upang itaas ang kanyang ulo na katabi nito. Sa sandaling ito, parang naubusan siya ng mga salita. Nautal siya, White. White Crane, tama ka. May pag-asa pa tayo. Sinabi lang iyon ni Ngutudu, ngunit hindi niya alam kung saan hahanapin ang pag-asa. Sa harap lamang, ang pagnanais na mabuhay ni White Crane ay nagbigay lakas din sa kanya. Tinitigan lang ni The Void ang nakakalamig na eksena ng master at alagad. Pagkatapos, natakot ito. Anumang tao na may parehong layunin na may natitirang hininga na kayang labanan si Ngutudu ay nagpagalit sa kanya. Talagang kaya mong patuloy na magbigay ng pag-asa sa sarili mo, ha? Ang maitim na spiritual energy ay lumabas mula sa kanyang katawan na parang malakas na alon, binalot ang espasyo kung saan nakatayo si White Crane, at mahigpit itong binalot tulad ng pagbabalot sa isang tupa para sa sakripisyo. Wala nang nagawa si Ngutudu kundi tingnan ng blanko ang galit ni The Void na bumabagsak sa harapan. Ang malaking anyo ng Bull Demon at Earth Golem ay binuhat pataas ng maitim na spiritual energy. Hindi na niya gustong mag-aksaya pa ng oras. Kung gayon, gamitin natin ang move na ito para ilibing ang lahat ng iyong pag-asa dito. System Fusion. Lumabas ang itim na board. Bumili ito ng bagong move. Sa sandaling ito, nagsimulang gumalaw ang katawan ni The Void ayon sa epekto ng fusion move. Sa prinsipyo, hindi na nito kailangan ang mga kamay o paa para gumalaw, ngunit ang mapulang mata nito na nagsisilbing focus point sa mukha ay nanatili roon upang patunayan ang antas ng kanyang nakakatakot na kalupitan. Nakakalungkot na kailangan nilang makaharap ang isang kilalang karakter na tulad nito. Mabilis na nawala ang tapang ni White Crane, kahit na sinabi nitong isasakripisyo nito ang sarili para sa master nito. Sa sandaling sumugod ang nagkakalipumpong na itim na masa at binalot ang crane, natakot ito ng husto. Desperado nitong itinaas ang mga pakpak patungo kay Ngutudu, sinubukang tumawag sa huling pagkakataon, Master. Master! Ang gulat na tingin sa mga mata nito ang nagpatakot sa mutated beasts. Ang mga ugat niya, mula sa basag na itlog, ay mabilis na sumugod palabas na tila nais na hawakan ang kanyang alagad. Sabik na sabik si Ngutudu na iligtas ang crane, sumigaw, tigil, The Void. Ngunit ang kanyang mga ugat ay walang willow spirit, wala silang pinagkaiba sa ilang hibla ng noodles sa harap ng makapangyarihang suntok ni The Void. Isang suntok lang, at madali nitong naharangan ang lahat ng mahihinang counterattack ng mutated beasts.
Tumama pa ito sa noo ng itlog na narinig ang tunog ng metal na nagbabanggaan. Si The Void, sa sandaling ito, ay nag-enjoy sa pagpaparusa kay Ngutudu, kaya kailangan lang nitong iunat ang isang kamay para madaling malutas si Ngutudu. Bulong nito, huwag ka nang manggulo pa. Patuloy na humaba ang kamay ni The Void patungo sa kanya, wala na itong iba kundi isang walang kwentang itlog. Ngutudu, malalaman mo rin kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa lakas. Ang malalaking mutated beasts ay unang nahuli ng makapal na itim na agos ni The Void. Bagaman nawala ang kanilang katinuan, alam nila na pisikal silang kinokontrol. Sina Ice Bear at Earth Golem ay umungol ng malakas, ngunit ang kanilang malaking anyo ay hindi nagpahintulot sa kanila na madaling lumaban, tulad ng isda na nahuli sa lambat, nagpipiglas ngunit hindi makatakas. Sa panig ng Australian mutated beasts, naranasan din nila ang parehong kapalaran. Umungol sila sa pagtutol. Alam nila na ito ay nilikha ng kanilang hari na pinaglilingkuran nila, ngunit hindi pa rin sila makapaniwala. Sumigaw ang kangaroon ng takot, ano nang ginagawa nito? Sa ilalim ng isang nilalang at sa ibabaw ng libu-libong iba pa, maging ito ay hindi niligtas, ano pa ang ibang mutated beasts? Si White Dragon at ang platypus na bumuga ng apoy kanina ay nag-aaway pa, ngayon ay nagpipilipit sila ng magkasama, nais tumakas ngunit hindi kaya. Ang mga ungol ay hindi nalampasan ang tuloy-tuloy na tunog ng key flapping, na parang hangin, ngunit ang pagiging malambot ay ganap na hindi maganda. Ang itim na masang iyon ay bumagsak din sa mga kawan ng ibon na marami ang bilang, kung saan sila ay nagwawagayway ng kanilang mga pakpak bilang pagtutol, ngunit walang silbi. Ang pagiging mainitin ang ulo ng honey badger, at ng mga kapatid na baboy ramo at mga ginintuang unggoy ay pareho pa rin, kahit na namanipulate ang kanilang isipan. Nagpakita ito ng mga ngipin, galit, nais tumakas ngunit hindi kaya. Marahil ang kanilang pagkatao ay pinakamalinaw na nailantad sa sandaling ito, nang nawala ang kanilang katinuan at walang magawa ang kanilang katawan. Si Flower Spirit naman ay tahimik na tinanggap ang kanyang kapalaran. Nakatayo sa ibabaw ng mga batong estatwa ng Steel World ay isang nilalang na hindi na manipulate ang isipan. Ang dakilang kapatid na babae na ito, tila may kakayahang imalimutan, tulad ni White Crane, kaya siya nakatayo sa labas ng brainwashing circle. Hindi niya rin alam kung anong uri siya ng nilalang. Mukha siyang langgam at kuliglig, ngunit sa pangkalahatan, hindi siya naglakas loob na tumalon sa ring ng The Void. Tumayo lang siya sa malayo, gulat na sumigaw sa kawalan. Tuluyang nawala ang spiritual energy sa lupa. Mula sa kanyang kinatatayuan, ngayon ay nakikita niya ang isang itim na tabing na lumitaw na parang tsunami. Ngunit hindi ito bumagsak sa lupa, tumayo ito na parang kuta, palaki ng palaki, palaging may karagdagang mutated beasts, palaki ng palaki. Sa huli, ano ang nangyayari sa harap? Walang sinuman ang nagbigay ng sagot sa dakilang kapatid na babae, hindi rin siya naglakas loob na lumapit upang siya satin. Ang mutated beasts na walang spiritual energy ay walang pinagkaiba sa mga walang kakayahan. Lahat ng uri ng hayop ay hinila patungo kay The Void, parang ito ay isang butas sa kanal. Umungol sila sa pagtutol ngunit walang silbi. Hindi nagtagal, tuluyan silang nawala, nag-iiwan ng mahaba at masayang halakhak ni The Void. Lahat na nilalang ay magiging bahagi ko sa huli. Masyado na itong marami sa evolution points, kahit gaano pa karami ang gamitin, hindi ito maubos. Hindi na nito pinapansin ang kamatayan ng mga mutated beasts. Ang fusion skill ay magpaparamdam sa kanya ng galit na. Lakas, kasing baliwan ng kanyang sariling ulo. Lumalakas ang tunog ng bubbling, kasabay nito, lumalaki ng palaki ang laki ni The Void. At saka, bumuhos ito bilang isang anino, sumasapaw sa basag na itlog ni Ngutudu na nag-iisa sa lupa. Kung gaano karaming mga liwanag na butas ang mayroon, ganoon karaming mutated beasts ang sinipsip ni The Void. Bigla, ang ilang mga itim na tentacles nito ay naghiwalay, niyakap ang mga liwanag na butas na ngayon ay nagkakumpol na magkasama. Nagkumpul-kumpol sila sa isang mataas na haligi na may kakaibang hugis, sa harap mismo ni Ngutudu na nagpatitig sa kanya. Hinila ng mga tentacles ang mga mutated beasts na pabalik kay The Void, palapit ng palapit. Ang spiritual energy ay nawala kasabay nito, nagkakumpol patungo kay The Void, unti-unting naging isang kakaibang hugis. Tayo, sinumang kumakain ay dapat mabilis na lumunok upang hindi huminto sa pagkain. Ngayon, si The Void ay mukhang isang anvil na binuhusan ng semento, may mga umbok at lundo, malaki at maliit, nagsisiksikan. Sa ilalim ng anyo na unti-unting natatakpan ng itim at dumarami ang mga pulang mata, ang mga gumagapang na nilalang sa ilalim ay parang mga binti ng tao. Mula lamang sa hita pababa, sumusuporta sa nakakatakot na bigat ni The Void. Lalo lang nitong pinapasuka si Ngutudu. Natulala siyang nakatingin sa kakaibang bagay na